which is mababasa sa Matthew 26 verse 46. Amen. Basahin po natin. Meron po bang gusto magbasa dyan? May gusto po bang magbasa? Matthew 27 verse 46. Sige, ako na lang po. Sabi po dito. Sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa mga katuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinagawa? Praise God, hallelujah. Yes, Lord, ang walang Panginoon sa Jesus, patuloy Panginoon. Pinapulit na namin pinasasalamatan, patuloy Panginoon, na Diyos po Panginoon, na makikita muli na patuloy na daan po ang aming buhay, patuloy ng Panginoon yung salita, patuloy Panginoon na kayo po siya sumalita sa pamamagitan ko Panginoon, patuloy kayo siya kanyang marinig, patuloy Panginoon na punyo po ang kanyang puso, patuloy magkaroon siya ng kaunawaan sa inyong salita Panginoon. Muli, Panginoon sa iyo po namin ginabalik ang mataas ang kapurihan, pagdakiyat sa salamin. In Jesus' name, amen. So, sinabi nga po dun sa verse natin, yung nabasa po natin na sumigaw si Jesus kung na isinigaw niya, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Which is nasasaad din po kung makikibukas po tayo sa Psalms 22 verse 1. Ano sabi din po doon? Psalms 22, Psalms 22 verse 1. Ang sabi po doon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pagpapagal? So, amen. So, nalalaman po natin na sa panahong yun is crucified po si Jesus. And, noong mga times na yun is nakapako na po siya. And even by his dying moments, binanggit niya pa rin po yun upang matupad po yung kung ano yung nasasaad sa unang tipa ng mga propesiya. At sinabi nga po dito sa Psalms 22, ang Psalms 22 po kasi ito po yung 1,000 years ago. Bago po man po dumating si Jesus, naisulat na po itong talatang ito. Na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At sinabi niya po yun, binanggit niya po yung salitang yun upang patunayan sa atin na dumating po ang Mesiya. At siya yung Mesiya na dumating. Dahil nasasaad nga rin po sa Isaiah 53 verse 4, na merong isang alagad ng Panginoon na nagdala ng lahat ng karamdaman sa buong mundo. Amen. So, patuloy sa pagpapako sa nangyari sa ating mahal na Panginoon sa dinaras niyang hirap at pagdurusa, makikita natin talaga yung pinakataluktok, yun na kasi yung time na pinakatuktok na, yung nararamdaman ng ating mahal na Panginoon, yung pinakapagdurusa niya. Na bakit Lord, bakit mo ako pinabayaan? Patuloy, sa nabasa natin yun, praise the Lord. Ginawa niya yun, hindi lang para ma-fulfill kung ano yung nasasabi dun sa scripture. Ginawa niya yun para ipakita sa mga tao na siya yung ibinigay ng Diyos para isakripisyo para sa atin. Patuloy na yun yung nagsisignify na inako niya lahat ng pagdurusa paghihirap na dapat ay para sa atin. Kasi sa totoo lang, deserve po natin lahat ng nangyari kay Jesus. Lahat po ng paghihirap na dinusa niya, sa atin dapat talaga yun. Pero dahil sa habag nga ng Diyos para sa atin, ibinigay niya si Jesus. Si Jesus na walang kasalanan, walang ginagawang kahit anong masama, lumalakad ng matuwid sa ating mahal na Panginoon, siya yung ibinigay para isakripisyo para sa atin. Bakit? Sa pamamagitan niya, ma-declare natin sa sarili natin na nilinis tayo, Lord. Amen? Na sa pamamagitan niya, sa pag-ako lahat ng kasalanan natin, masasabi natin na malinis na tayo, wala na tayong kasalanan. Bakit? Dahil inako na nga ni Lord lahat yon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Hallelujah. Patuloy na sa kabila ng lahat ng yun, patuloy makikita natin na siya talaga yung nagdala lahat ng kasalanan na ibinulot natin. Patuloy na sinasabi, ang Diyos talaga kasi, wala tayong makikitang kadiliman, walang bangis ng kadiliman sa Panginoon. Puro kaliwanagan. Pero patuloy na si Jesus pa rin talaga yung ibinigay para isakripisyo para sa atin. Siyang matuwid at walang ginawa.
Yan siyang pinako sa krus at pinahirapan. Patuloy na yun ang cost. Bakit? Kasi nga, ayaw ng ating mahal na Panginoon sa kasalanan. Kung kaya't nang isakripisyo ang ating mahal na Panginoong Jesus, doon ibinuhos ng Diyos lahat ng galit, puot, ang pinakamatinding hatol niya pagdating sa kasalanan. Dinanas ni Jesus lahat yun. Dinanas ni Jesus yung kahihiyan. Lahat. Dahil nga sinabi sa Galatians 3:13, sabi dito. Galatians 3:13, ako na lang po magbabasa. Praise the Lord. Sabi po dito, Galatians 3:13, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo, na naging sumpa sa ganang atin. Amen. So dapat sa atin po talaga yun. Sa ganang atin, tayo talaga yung may sumpa. Pero inako yun ng atin. Tinubos tayo ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng pag-ako ng lahat. At sinabi, sinusumpa ang bawat ibinibitay sa punong kahoy. Maganda rin po dito sa English. Sabi po, cursed is everyone that is hung on a tree. Patuloy yung kahihiyan na yun, patuloy isipin natin kung ano po yung imagine po lang natin kung gaano po kahirap yung dinanas ni Jesus dun sa bundok na yun, sa cross na yun. Kung paano pinahintulutan ng Diyos na mangyari yun sa Kanya. Pinahintulot sa isang matuwid na tao na walang ginawang masama na ipako siya, gawing kahihiyan ang kanyang pagkamatay para lang sa atin. Dahil dun sa time na yun, umiiyak si Lord nung sinabi niya yun. Habang nakapako siya sa cross, umiiyak siya at sinigaw niya, bakit mo ako pinabayaan, Lord? Bakit? Pero dun lang talaga sa time na yun, ibinuhos ng ating mahal na Diyos, lahat ng puot, lahat ng galit, yung pinakamatinding parusa na dapat para sa atin, dun